Pwede na ba, Diyosa? Ay, kailan po? Eto, kanina pa kami, oh. Uy, hindi ka. Kami nag-adjust sa'yo. Diba? Hinihintay namin yung cue mo na ubo eh. Okay na, nakaambo na. Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Ito naman Loy! po si Diyosa Poco. At ito naman po si Papa O, si OGDS. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihilig sa amin? Ay! Isigang mo na! Dali! Ano mo, saya-saya ng mukha natin. Pero sa totoo lang po, bago kami nag-start, apakalungkot po. Dahil nga, alam mo na kung ano nung nababasa natin sa SOCMED, yung mga kalamidad na sumapit sa ating mga kababayan. Diba? Yung iba talaga namang tinanggalan na ng kabuhayan dahil sa bagyong Krising. Oo. Yung mga kaibigan natin na binaha. Diba? Pati yung ibang mga tao, yung nakikita natin sa SOCMED na nire-rescue na. Diba? Correct. Tsaka yung sinabi mo kanina, yung kabuhayan, yung mga umiiyak dahil namatayan na ng kalabaw. Kalabaw, ng baka. O, ng mga magsasaka. Oo, napaka-typical lang ng kanilang pamumuhay, di ba? Tapos natanggal pa ito. Tapos yung bata na humabol sa ama niya, na nahulog dun sa butas na inaagusan ng rumaragas ang baha. Buti na lang na nasalo, na nasaklolohan at nakaligtas yung mag-ama, di ba? Talaga sa mga ganitong pagkakataon, sinusubok yung ating resilience. Ika nga, sinusubok yung ating pagkatao, yung pagka-Pilipino natin. Kung tayo ba ay hanggang saan ang ma-extend yung tulong, yung pakikipagkapwa-tao, lalo na sa mga ganitong pagkakataon na kailangan ng tulong ng ating kapwa Pilipino. Kaya ako sumasaludo sa mga nakikita kong mga mayor, governor, yung mga politiko na obviously hindi naman sila namumulitika, no? Dahil nga tapos ng eleksyon, talaga namang nandoon, uma-appear, kitang-kita natin na tumutulong at nagpupuyat para lang makasama ang mga kababayan niya, hindi ba? Kaya tayo ay sumasaludo sa mga ganitong uri ng politiko. Katulad ni Laguna Governor Sol Aragones, na talaga namang, Diyos ko apakalaki ng Laguna, pero talagang binabaybay niya ang bawat bayan o syudad sa bayan ng Laguna. Parang hindi natutulog na eh. Pero mag-i-interview, gising kahit madaling araw. No, kaya ngayon ang ligaya ng mga Lagunense. Oo na talagang hindi tayo nagkamali ng ipinanano, ng ibinoto. Talagang kumikilos si Maring Sol Aragones, katuwang ang akay ni Sol. No? Ayan. Kaya naman saludo sa'yo, Governor Sol. At syempre, ang punong abala rin mula naman sa DSWD. Yan. Yung isang sangay ng gobyerno talaga namang hinahangaan natin. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Na talaga namang talagang updated siya at alam niya kung aling bayan ang nangangailangan ng mga pantawid gutom, ng mga yung sabihin mo ng band-aid solution for now, pero natutugunan lahat ng DSWD. Hindi man lahat o hindi pa man nakararating sa iba, alam mong kumikilos yung departamentong ito sa ilalim ni PBBM. Tama. Kaya alam mo na itong mga pagkakataong ganito, naalala pa natin yung ating pangalawang Pangulo nung araw, si Leni Robredo, na talaga namang may update sa mga nagbibigay ng tulong, sa mga nagdo-donate, di ba? Tapos ipinamamahagi ito ni Ma'am Leni, no? Saka organisado, di ba? Planado, di ba? Yun nga yung sinasabi na yun, di ba? Na ang Pinoy resilient, pero wag nating iasa lagi na dahil resilient ang Pinoy, malalagpasan lagi. Kailangan meron talagang may foresight. Dapat meron pagpaplano. Habang walang ulan, anong pwede nating gawin? No? Dapat yun, para hindi puro band-aid solution. Hindi yung andyan na, wala silang pagkain, pakainin natin. Hindi mangyayari ito kung meron tayong mga plano na maganda. Plano para sa infra, plano para sa flood control, project, kung meron man. Oo, kasi sabi ko nga, hindi lang bagyo ang source ng baha. Corruption also. O kaya tayo next time, syempre,
Huwag na tayo, no? Hindi yung matamis lang ang dila. Dapat talaga, alam mong bumababa sa grounds, bumababa sa mga laylayan talaga, yung iboboto natin. Pagka ganyan na tayo nauuto, wala tayo rin ng kawawa. Tama. Diba? Kaya wag na tayong pauuto sa mga susunod na eleksyon, no? Talagang kilatisin natin yung kandidato natin kung anong tulong na bang naibigay nito. O malakas lang ba siya? Maingay lang ba siya? Kaya natin siya iboboto? Hindi. Dapat tumingin tayo sa magagawa dahil gumagawa na yung tao. Correct. At mas marami pa siyang magagawa. Sa mga aksyon. Hindi lang yung basta nakikipag-away. Basta laging viral. Hindi. Dapat nabaviral kasi gumagawa. Tama. Nagbababa ng project, nakikipag-usap sa taong bayan, may konkretong plano. Correct. Para itong mga susunod na kalamidad na sasapit sa atin, alam natin may sasanggana dahil nakapagplano. Diba? Katulad itong si Josa. Josa, ikaw, diba, galing ka pang Batangas. Oo, tango ka lang ng tango, hindi ka nagsasalita. Ano na bang nangyari sa Batangas? Ayun nga, speaking of bumaba, si Ate B bumaba din dito, Oji. Pinangunahan niya ang pagkain ng mga tawilis at mga tilapia para alam ng mga tao, ng mga kababayan natin sa Batangas na safe kumain ng mga tawilis na isda. Yung mga, kasi nga di ka may tawilis bang karne? Hindi, ikaw sumagot. Tawilis na isda na yun. Yes, Bakit sobrang big deal ng pagkain ng tilapia at tawilis sa Batangas? Dahil nga po marami nga po ang nawalan ng trabaho, humina ang kabuhayan dahil napabalita nga daw po na doon itinapon yung mga sabungero. So humina ang bentahan ng mga tawilis na isda. Yung mga agrikultura bumaba dahil yung mga nahuhuling mga isda parang kukunti na lang bumibili sa takot na baka nakain ng isda. Yung mga sabungero. Na itapon doon. Kaya kahit yung mga kaibigan ko na nagtitinda ng isda, talagang sinabi nila na hirap sila ngayon. Kaya nagpadala din sila Ate B ng tulong sa mga karating bayan namin. Bukod sa nagbigay ng tulong, pinangunahan pa niyang kumain ng tawilis na tawilis. Tapos ngayon, nag-boodle fight siya kasama si Luis Manzano para ipakita talaga sa tao na safe na safe kumain ng tawilis. At saka na, di ba, yung mga tilapia at saka tawilis, naka-safety net sila. Kasi may parang sila may fish pond, pero pag nandun sila sa parang lawa or dagat ba yun, nakakubli sila lahat sa net. Kumbaga, doon lang sila kumakain, di ba? Hindi sila yung nakagala sa buong lawa. So, safe naman nga siguro. May fish farming na tinatawag. So, kinukulture din doon. Siyempre, yung iba talaga, yung paniniwala nila, naku, baka nakain ng isda ito, kaya naubos yung mga itinapon daw di umano doon. Diyos ko, wala naman nangyari kay Ate V. Oo, wala naman. At tinaw nyo partida yan. Hindi pa kumakain si Josa. Josa, anong nangyari sa mukha mo? Bakit pala? Wala naman ito. Hindi ka pa kumakain ng tawilis yan, ha? Bakit ganyan? Hindi. Kumain ako ng tilapia para alam din ng mga tao na safe kumain ng tilapia. Pero ito na nga, ang hindi nila alam sa pagkain mo ng tilapia, kinain mo siya sa Quezon City na. Hindi naman umaangkat doon sa Batangas. Bakit? Wala siya masabi. Ganyan ba yung epekto pag kumain ng tawilis sa tilapia doon sa Batangas, Josa? Blooming. Ako tulad ko, blooming. Kaya puro blooming daw ako sabi sa mga comment section. Dahil yan sa tawilis sa tilapia? Oo, kakakain ko. Diyos ko, pinapapa ko na nga Kasi nakakawa yung isang nag-post. Talaga nakikiusap siya na tigilan na daw ang pagpo-post na doon itinapon. O kinakain ng tilapia kasi sila nawalan daw talaga ng trabaho. Plus, talagang ipinapakita nila na mayroon silang mga patuka sa tilapia. Talagang inaangkat pa nila yun. Nag-ano sila, nag-i-invest din sila sa mga patuka. Tapos sisirain lang ng mga tao na sasabihin mga kinain. Saka yun nga yung mga isda na yun cultured, di ba? Kumbaga naka-cage, di ba? Yung may net sila. Kumbaga hindi sila yung gala na na inikot yung buong lawa ng ng Taal. At saka nung kumain ako Tito Oji ng tilapia, yung friend ko nagtanong sa akin. Anong tanong niya sa'yo? Josa, is that you? Asa may pamay? Tito Oji, fish tayo.
Ayaw pa rin tuwing. Huwag kang umarap sa akin, ayaw ko makapag-fish to fish. Ha? Walang entry. Ay, naku, tigilan niyo ako. Fish! Ay, teka lang, speaking of Luis Manzano. Kasama ni Ate B, kasama? Di ba na yung daming nagtatanong, bakit daw ba lagi kasama ni Ate B si Luis Manzano, pati sa Kapitolyo? Wala naman daw posisyon sa gobyerno. Di ba pwedeng sinusuportahan niya at tinutulungan lang niya ang kanyang nanay? Di ba? Kahit pa sabihin ng mga tao na, baka si Luis ay tatakbo naman next election bilang governor. Kaya hinahanda na ni Ate B. Ano ngayon, mag-ina yan. Tama. Diba? Pangalawa, sino pa bang i-groom ni Ate V? Nasusunod sa yapak niya. Yung vice governor niya ngayon? Siyempre hindi, yung anak niya. At saka di ba ang gandang isipin na yung iboboto mong gobernador man in the future, nakapag-training ng 3 taon para dun sa posisyon na yun, correct. Diba? Hindi, tsaka tinan mo yan na, siyempre yung iba pag natalo sa eleksyon, hindi na nagpapakita. O ito yung klase ng tao na natalo sa eleksyon, pero nagpapakita pa rin. O diba? Mas gusto ng mga Batanggenyo yung ganun na, akala namin wala na dahil talo na. Hindi, nagpapakita pa rin. So, hayaan natin, baka may plano sa susunod na eleksyon si Ate V, kaya niya ginugroom si Luis para siyang humalili sa kanya. O, diba? Sino tayo, diba? Tayo ba gagastos? Hindi. O, diba? Andito lang tayo dahil naniniwala tayo na si Luis ay pwedeng humalili kay Ate V someday. Kaya nga inaaral na niya ngayon. Tsaka nagpapakita yun na yung sincerity niya na talagang tao sa puso niya na gusto niya makapaglingkod. Kaya kahit wala siyang posisyon, yung oras, di ba na, yung presence, di ba? Yun yung kanyang contribution para makapaglingkod sa bayan, di ba? Tsaka napanood ko dito sa isang speech ni Ate B na... Sa isang dura ni Ate B? Sa isang speech. Sabi speech. Kayo naman, sinara ako sa Sa isang speech ni Governor B, na itong si Luis Manzano, may mga tinanggihang offer, may mga 2 offers sa kanya, mga show, pero isa lang ang tinanggap ni Luis para daw makapaglingkod siya sa probinsya ng Batangas nang walang kapalit. Maganda yung ginagawa ni Luis, no? Hindi katulad ng iba, pag natalo na, ayaw na magpakita. Wala na. Diba? At least andyan, consistent si Luis, hindi pa. So, hindi na tayo masyasya kung after 3 years, sasabak muli si Luis. Diba? Tama. Oo, ayan. Siyempre, hindi lang yan. Marami pa hong mga magigiting na mayor. Yes. Ang talaga namang nakikita natin pagdating ng mga unos, ng kalamidad, na talagang ang presensya nila ay kitang-kita. Si Mayor Joy Belmonte, di ba? Yes! Siyempre, si Mayor Joy parang kino-question niya yung kaya nagbabaha dahil di pa yata tapos yung MRT-7 or meron pang hindi tapos ng project. Kaya, ayun, ang resulta, baha. Ayan, isa rin yan sa masipag si Mayor Joy Belmonte. Yes, ng Quezon City. At saka nakakaloka yung mga banda, pansinin mo nalalove nila si Mayor o si Governor. Pag maagang nag-a-announce na walang pasok kinabukasan. Ay, oo. Di ba? Kakaloka. Pero, dapat mas malove natin ang mayor natin, ang governor natin, kung nagtatrabaho talaga para sa atin. Ay, hindi lang nag-a-announce lang na walang pasok bukas. Ay, sino mayor yan, Nay? Ayoko nang bumanggit. Ha? Meron? Shit! Anyway, nga pala yan, Diyos ko, tinan mo, nagpakita na naman si Frenchie D ng kanyang bahay na pinasok ng baha. Oo, ito yung, alam mo yung ayaw mong papasukin pero wala kang choice. Oo. Talagang papasok at papasok siya para siyang magnanakaw. Tama. Yung magnanakaw pa, kaya mong awatin Ang baha talaga, kahit ilang sakong buhangin ng pagpatong-patungin mo, talagang papasok at papasok siya. Kaya iyan na naman ang sinapit ng bahay ni na Frenchie. Diba? Hindi lang si Frenchie sa showbiz. I'm sure meron ding iba na naapektuhan. Kahit nga yung bubong ko, no? Oo, may tulo. Ako nung pinagpapasalamat ko, na at least bubong ko lang na may tulo. Hindi ako. Ha? Teka na naman. Ba't ka naman magkakaroon nun?
Diba? Parang, Diyos ko, at the end of the day, parang you always look at the brighter side. Yes. Diba? Kung ano man yung naganap ngayon, parang hindi mo nilulugmok ang sarili mo na, wala na naman kaming bahay, makain, hindi kami makapagluto, hindi kami makatulog, ganyan. Ang importante, buhay. Yeah. Nailalayo pa ba tayo? Si Mrena nga, di ba? Wala rin tulog. Dapat si Mrena ngayon eh. Oo nga ayaw nga namin si Joe. Kung si Josa lumuwas-luwas pa, sabi ko nga, may stranded ka eh. Oo nga. So anyway, Mrena, ayan yung nangyari kay Mrena. Merong gusto mag-donate kay Mrena, no? Wow. Hinihingi yung GCash, Diyos ko. Ano na lang po. Ito po yung number ko. Number ko palang binigay ko. Ayan. Anyway, okay, syempre, sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa pagbabalita. Ito na naman ako, nahook na naman ako sa It's Okay to Not Be Okay. Yeah! Joshua Garcia, Ann Curtis, Carlo Aquino, and many more. Kamusta? Ay, Diyos ko, nakaano na ako. Parang 4th episodes na ako. Wow! Ang ganda ng kwento, in fairness. Although, this is an Korean adaptation. Napanood mo ba yung Korean version? Hindi Kaya gusto ko umpisahan niya. Dahil ang ganda. Sobrang husay ni Ann Curtis, ni Joshua Garcia. Napakahusay nilang dalawa. Grabe. Lalo na si Ann, talagang pag gusto niya ng mataray siya. Diba? Pero napanood ko yung isang clip yung binubulungan niya yung bata. Diba? Na ang maganda yung witch. May bubog kasi siya. So, hindi pa nare-reveal ko ano yung bubog ni Ann. Tsaka kung paano namatay yung nanay ni Joshua. Na hindi maisabi ni Carlo Aquino dahil mentally challenged si Carlo dito. Si Matmat. Dahil si Joshua naman si Patpat. Diba? Hindi ba nila kapatid to? Sino yan? Si Katkat? Katkat? Oo. Si Katkat mukhang leopard eh. Mukhang pusa eh. Naku, parang mga kami na dito, Oji, naka-leopard kami. Leopard ka na. Hindi naman si Patpat or Matmat yun. Sino? Parang sa himig lang ng mukha. Parang niratrat. Grabe kasi ito naman si Ann Curtis na nga ang pinag-uusapan natin. Lumayo pa naman kayo sa akin. Nakalukalay ko yan. Totoo ba, Diyosa? Kaya ako lagi naging mo sinasabi yan, wala naman nag-a-agree. Kaya din ako nag-trending eh. Dahil walang nag-a-agree at puro bash. Ayan, kaya tuloy sumikat. Ayan na sinasabi ko. Basta, panoorin niya ako sa Netflix kasi ako nanonood. Congratulations muli sa ABS-CBN Studios. Yeah. Nakagawa na naman kayo ng isang obra na talaga namang hindi pahuhuli. Sa Korean, sa Japanese, sa US. Di ba? Yes. Talagang ABS-CBN nang nakakagawa ng ganun eh. Diba? Ang galing, Correct. Congratulations, Direct May Albiar Cruz at kay Direct Raymond Ocampo. At palabas na din siya ngayon sa TV. Sa TV5, diba? Saka sa Kapamilya. Correct. Congrats kay Ana. Ang sipag-sipag mag-promote noon ito, Oji. Bakit? Kamakailan lamang inagay siya sa O-Bar kung saan siya, Diyos ko, binasiwas. Inalarma. O-Bar yun. Hindi O-Bar. O-Bar. O-Bar, gaga sa babae yun. Ovary yun! Ovary! Yung O-Bar, yung sa UP yun. Oval yun. Anyway, walang empty yan. Anyway, yung O-Bar kayo sa akin, O-Bar. Naghihintay pa naman kami ng entry mo. Kaya bakit pa nga, dahil bukod sa winasiwas pa siya, nagkanta-kanta pa siya. Yes, yung alarma, yung tinatawag ng alarma ng mga drag queens. Ayan ang ating pagbati kay Ann Curtis. Apakahusay mo doon, girl. Si Joshua, ang gwapo-gwapo niya. Diba? Nakakatuwa. Nakita ko yung isa eksena doon, nakatopless siya, no? Oo, diba? Tsaka yung gusto ko yung ganong katawan, yung hindi masyadong pinagaganda. Diba? Pero hindi machan. Pero malakas yung sex appeal. Yes. Diba? Kung
Congratulations, panoorin niya. Apakaganda. Sige. Diba? Ano pa nga bang ibang balitan, Doy? Ay! Naku, Nay, ano ba itong Parang nasa sangkot itong si Janela Salvador. Anong case? Hiwalayang Clea Pineda tsaka Catrice Kirov. Sandali, parang yung babae yung binanggit mo. Oo nga. Clea at saka si Catrice. Yes. Magjowa sila. Anong kinalaman dyan ni Janela? Kasi na, ito daw si Kat. Di ba na-reveal ni Clea na hiwalay na sila ni Kat. Kaya Tito Boy. So ngayon, meron mga netizens na sinasabi na ang reason daw is my third party. At ang third party daw is si Janela Salvador. Tapos nakita ng mga netizens na nilalike ni Catrice yung mga comments na cheating yung issue kung ba't sila naghiwalay. So ano nga kinalaman ni Janela? Si Janela nga daw yung tinuturo na third party. Teka mo naman, Malo, paano nangyaring si Janela, may anak na yun, tapos hindi naman siya mahilig mag-party? Ay, tangi! Sabi third party, Diyosa. Third party, pag third party, hindi man nagpa-party yun. Makaloka. Third party, siya yung itinuturong parang mga kabit, ganyan. Kirida, ganon. Siya yung parang babae nung isang babae. Oo. Well, yung iba siguro nasa shock. Yung iba naman hindi. Kasi nga, nung nakaraan pa, di ba? Meron na rin balitang ganyan si Janela. Na na-involve siya sa isang girl. Wala naman, hindi naman natin kino-question yun, kung ano yung choice niya na maging kapartner, hindi pa? Eto, syempre yan yung wala pa tayong naririnig na panig mula kay Janela tungkol dito, hindi ba? Character development naman yan, hindi ba? Posibleng na-inlove sa kapwa babae, pagdating ng araw, ayaw na pala, gusto na opposite sex, di ba? So, may mga ganyan. Minsan, meron namang straight, biglang na-realize niya, para nagkakagusto rin siya sa para kapareho niya, di ba? So, hindi natin siya kino-question, pero, syempre, ang sobrang big deal niyan pag ang nai-involve ay ang taga-showbiz. Katulad nga ng kay Janela, hindi ba? So, iintay natin si Janela kung may katotohanan ba itong issue na ito. Di ba? So, ang importante, kung ano yung preference ng isang tao, hindi natin kino-question kung kahit sa hayop pa siya ma-inlove, di ba? At saka iba na yung nagko-comment na parang hindi para sa ibang tao yung pag-out. Kung si Janela man, kung ano man yung kanyang preference, si Janela lang yung dapat naman magsabi, di ba? Oo, correct, di ba? Kaya, ito, Oje, parang hirap na hirap ka. Hindi maitawid talaga yung gusto niyong sabihin. Parang ngayon lang kita nakita ng ganyan, yung hindi mo ma-deliver ng maayos. Bakit? Hindi, syempre, hanggat kakayanin nating bumalansi, babalansi yes! tayo. Diba? Minsan nga bumabalansi na tayo, na-dedemanda pa tayo. Diba? Parang, Diyos ko, kaya hayaan na natin yan. Basta ang importante, kung happy ang puso, yes! At wala ka namang nasasagasa ang ibang tao, go ahead. Diba? Love, let them love, be. love. Oo, diba? Love wins. Yes! Love wins in a mysterious way. Ang ganda. Ano pala ngayon? Love wins in a mysterious way. Nagganda na ako para hindi mo na hinga ng entry. Ayan, natapos ang incognito, no? Grabe yung naiiwang marka ng incognito sa buhay at sa viewing habit ng mga Pinoy, di ba? Oo, kaya naman humihingi ng part 2. Kailan daw ang part 2? Sabi nga ni Daniel Padilla, ready daw siya sa part 2. Pero wag daw muna ngayon, magpapahinga muna kami, sabi niya. Oo. At talaga naman, pag ang tao na ang humingi ng part 2, ibig sabihin nabitin sila. Ibig sabihin na gustuhan nila yung teleserye. Kaya humingi ng part 2. Kaya naman naglalabasan na. Dahil parang kailangan ni contractor na ginagampanan ni Ian Veneracion ng sniper. Bagong sniper. Bagong sniper. Kaya ang isinasuggest ng bala na, gusto mo yung bala na? Ano yung bala na? Ng masa. Ng mga Pilipino. Na baka daw pwede si Jody Santa Maria. Since si Jody ay nasa Lavender Fields at nag-action-action dun si Jody. Diba? Maganda yun, Pwede raw na itong Incognito 2 ay pwede rin daw na si Angel Locsin. Ay!
Pwede bilang din. pagbabalik ni Angel Locsin. Eh syempre, kailangan, pag si Angel yan, paghahandaan talaga ni Angel yan, emotionally, mentally, physically. Oo, diba? Ito nga na viral nga itong si Anthony Jennings. Ay, bakit? Abay, kumanta eh. Ano kinanta? Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing. Uy! Ano ba talaga yung kinanta? Liwanag sa dilim. Talaga ba? Ano lasa mo? Ito. Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing. Liwanag sa dilim. Oh, Ay, ayan. oo nga! Kaya naman, pilit na ginagawa ng issue ng ibang tao itong paglalaro sa lyrics ng awiting yan. Si Anthony Jennings. Parang naagaw na raw ni Anthony Jennings si Maris Racal kay Rico Blanco. Pati ba naman daw yung awitin ni Rico Blanco ay naagaw din ni Anthony Jennings. Talagang gumagawa ng mga ng mga connect the dots ang mga tao, hindi ba? Para lang Pero alam mo, joke lang naman 'yon, no? Yung kay Anthony Jennings. Hindi naman dapat seryosohin yan. Inihapay lang niya sa lyrics yun. Pero cute, di ba? Nag-viral pa nga. Pero sa totoo lang, no, sinabi ko rin to kay Anthony Jennings. Ano sinabi mo? Despite the fact na naintriga kayo ni Maris Racal, di ba? You can never put a good talent down. Yes. Napakahusay ni Maris. Yes. Napakahusay ni Anthony Jennings. Yes. Hindi siya nagpakabog sa ibang stars. Totoo. Talagang gumanon eh. Sumakses eh. Alam mo naman, di ba? Di ba, ma-imagine mo, step by the step. Para sumakses mo sa di ba? Kaya congratulations sa Incognito. Yes. Lahat kayo, si Richard Gutierrez, si DJ Padilla, si Baron Geisler na talagang manghinanap-hanap at ikinalungkot pa ng mga tao yung kanyang pagkamatay, si Ian Veneracion, si Maris Racal, congratulations. At saka si Kyla Estrada, napakauhusay niyong lahat. Walang itulak si Pain. Ha? Kabigin yun, ang kabigin ba? Basta, ang ating pagsuludo sa inyo, napakahusay nyo, Waechos. At saka nakatulong na ang ganda din talaga ng project na nabigay sa kanila. Kaya lalong nailabas nila yung kanilang talent, diba? Again, ito ay produkto na naman ng ABS-CBN Studios. Diba? Congratulations! Maidagdag ko dito, OG. Nung panahon na nag-break up ang Katniel, tapos yung issue ni Maris at Anthony, ang dami kong friend na sa inuman na galit. Pero nung napanood na ng Incognito, nabaliwala yun dahil napalitan ng paghanga sa pero, mga pero inamin mo na sa akin na hindi ka na umiinom, Bakit sa inuman niya na pag-usapan? Oo nga. Naka-table lang ako, Tito OG. Naka-table ka. Ha? Naka-table lang ako Sa mga baby boy. Ay, hindi. Alam niya ng mga friend. Alam ko, altar ang lagi mong ipipost na inaayusan mo ng bulaklak. Kayo naman. Nililinis mo ang simbahan. Correct. So talagang sa bibig na uhuli ang isda. Yes. Bakit ko ba natuloy So ang pa yun? tanong ko sa iyo, Josa, is that you? Is tayo. Ay, naman, may mga ganun talaga napapatable sa mga friends. Ewan ko sa'yo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sana hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click like and subscribe button na nandiyan sa baba. At kung ibigay pa yung aming episode ngayon, meron yung komento. Tapos lahat namin mga chika, comment below, click the like button. Huwag ka naman nag-click ang notification bell. Dahil pag-click niya kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. At nandyan pa rin po nakapost yung amin pong chikahan ni Miss Chris Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpahatid po ng mga magagandang wishes para po kay Miss Chris. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. And thank you also to NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa ground floor ng Grandia Place sa tapat lang po ng ABS-CBN.
10. Yan. Yes, oo. Diba? Diba? Ayan, bilang paghahanda natin dahil pupunta tayo ng Dubai. Yes. Sa July 26 dahil nga July 26 ang screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Sa Al Ghurair Mall. Yan, sa Dubai. Oo, sa Dubai. Ayan yan, kung gusto nyo bumili pa ng tickets. Ayan, Yan. Ayan, magkita-kita tayo dyan. Pupunta kami ni Mama Loy at saka ni Jegs. Diyan, to meet all of you. Ayan, sa July 27 naman sa Abu Dhabi. Andyan din kami. To meet all of you. Ayan po ang detalye para sa inyong tickets. Ayan. Kaya maraming salamat sa mga producers natin dyan. Yung promoter natin, yung e-talent ni Annabel Bora. Yung SRK ni Doc Richard at ni kasama dyan si Charms. At syempre si Glenn Alduesa. Thank you so much. At naku, maraming salamat sa AEP, sa Lux White, ang ating sponsor dyan. Yung RS Francisco and Sam Versosa. Tapos, andyan din ang Max Restaurant. Thank you so much sa Max. Siyempre, sa Palawan Express, sa Pinas Cargo, at sa Romana Water. Thank you so much. See you there. Mga kababayan naming OFW yan, yung mga bayani talaga ng kanilang mga pamilya para sa inyo yan. How to Get Away from My Toxic Family. Siyempre, habang tayo nasa Dubai, may screening din doon sa Perth, Australia. Ayan po yung mga detalye para sa Perth, Australia sa July 27. Kahit wala po kami, ang malaga, yung pelikula na po yan ay para po sa inyong mga kababayan natin. Ako mag-decide po yan talaga, promise. At syempre pa, meron din tayong US screening naman. Andun din kami ni Mama Loy sa US. Starting sa August 22. Saan mga ba ito, Loy? Sa Michigan, USA. Sa Michigan, yes. At syempre, August 23 naman ay sa New Jersey. Ayan din ang mga detalye, Wala man ho kami dyan, ay alam namin mararamdaman nyo kami dyan. Tama. Pagkatapos yung mapanood ng pelikulang napakaganda. Totoo po. At critically acclaimed. Critically acclaimed. Sa New Jersey yan, At syempre, August 23, dyan naman po kami sa San Diego. Isang napakalaking sine na ito. Ayan, nagbago na yung kanilang theater. Ayan po, dyan na po. Ay, talaga? Magkikita po tayo dyan, Sa August 24 naman, sa Sanfo. Ito rin ang detalye ng Sanfo. Ayan po, Kaya magkikita-kits tayo dyan. Kasama ko si Mama Loy. At tatawid ulit kami ni Mama Loy kung sakasakaling matutuloy sa August 25 yung Las Vegas. Ay, sana matuloy. May mga nag-PM na nga sa akin kung tuloy ang Las Vegas. Inaayos pa po, At hindi lang yan sa September po, babalik ulit kami sa US para sa iba pang screening dyan. Okay? At syempre, hindi lang yan, meron din tayo. Saan? Sa Europe. Meron nga Eto. Ito, international movie ba yan? Wala kang pakialam, yes. Gusto mo yung yes? International na. Ito sa August 9, Saturday, 6:30 p.m. at August 10, Sunday, 4:30 p.m. sa iCinema Galway, Ireland. Ireland! Ayan po yung detalye, Bukod sa Ireland, meron din tayong Paris. France. Yes, ayan po ang detalye. Ayan, nood po kayo, Tapos may London pa, di ba? May London pa, ayan pa, di ba? Ang taray ng ating mga dyan. Ayan po yung mga phone numbers para makabili po kayo ng tickets. Ayan ako, hindi po kayo magsisisi sa pelikulang ito. Tama. Pag hindi po kayo naganda, sampalin nyo si Diyosa. Ay, naku, Tito Oji, hindi nila ako masasampal. Why? Abay, makita ang pelikula Wow, confident. Napanood mo na diba? Ayan Naiyak siya naiyak ako. Ay, ito nga kaya nga nung nandun tayo sa diba, yung MediaCon screening nung July 21 sa Directors Club 2 ng SM North, The Block. Ayan. Yung mga reporters, hindi rin magkamayaw. Tama. Nagandahan din sila Talaga namang excited na ang lahat sa
July 30. At open na po ang ticket selling online, ha? July 30 po, simula na dito sa Pilipinas. Ayan, mag-homecoming na po ang How to Get Away from My Toxic Family starting July 30 sa lahat po ng cinema ng SM po. Exclusive po sa SM Cinemas nationwide. Yes. Tapos maraming salamat. Baka may makalimutan tayo sa susunod na yung pa-block screening ng marami nating kaibigan. Yun. Diba? Thank you so much. Congrats agad dito, OG. At ikaw naman, Josa. Yes, ito OG, gusto kong pasalamatan ang Headway Hair Salon para sa aking hair. Ang Ideal Vision para sa aking magandang salamin at ang ating mga magagandang ngiti kay Dr. JC Solis. Yes! Ayan o. Smile. Yes, kakagaling ka lang kay Doc JC Solis at tinahanap ka na, Nay. Yes, oo. Doc JC. Diba? Ayan. Ayan o. Oo, diba? Bagong ngiti. Bagong gorgeous smile, Oo, diba? Oo, diba? At syempre pa, magkikita tayo Maring Rosa sa New York. Yes! Kita tayo. Yes, makikita tayo. Si Maring Rose po yung may-ari ng White House Cares. Kung saan, kung ikaw ay isang NCLEX passer, o nurse ka na pasado ka sa NCLEX, aba, ang taray mo, pasadong-pasado ka rin dyan sa New York. Mag-PM ka lamang sa White House Cares para sa iba pang detalye. At saka na yung mga ikakasal po dyan, meron po tayong bridal fair ngayong Saturday and Sunday, ang Marriott Moments po. Mag-register po kayo sa www.teamsandmotives.com. See you there! At syempre pa, ako naman, ang aking panayan pa rin kay Joey Chotico. Yun! Sa OG Diaz Inspires. Kilalanin si Joey dyan. Okay? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi inyong inihilit sa amin? Ichika mo na, dali! Bobby Puentes, thank you for my hair! May pahabol pa rin. Yung Headway Hair Salon namin ni Josa. Binati ni Josa naalala ko tuloy si Miss Bobby Puentes. May isa ka pang nakalimutan. Ano na? Ay, meron pa ba? Ito. Hindi mo yan nakalimutan. Nakalimutan mo, nagagawin ko. Aray ko, parang matigas yung pagkakasundot mo ngayon. Sanay ka naman sa matigas na pumunta.